Mga Airsoft, good day po sa inyo lahat mga kabigman. Okay, happy Tuesday to all of our ka-Airsoft from different province. Happy Tuesday sa lahat ng mga ka-Airsoft natin from abroad, seaman, security guard, construction worker, engineer, architect, doktor, attorney, politiko, anumang estado, no? Nandito tayo ngayon sa isang hapon ng review and unbox. Samahan nyo ako para matuto tayo pare-pareho. Matutunan natin yung mga kadalasang troubleshoot na ginagawa natin sa Airsoft, yung info regarding dun sa kung ano ba yung bago, kung ano yung meron sa ating Airsoft, no? Hello po sa inyo lahat, magandang hapon po. Magsama-sama tayo sa isang hapon ng review and unbox. Okay, no? Shout out Sir Henor or Genor, no? Valenzuela of Ipil-Ipil, Barangay Mago, Bago, Negros Occidental. Hello po sa iyo, sir. Good day, good afternoon. Kanyang unit, the MK1. Okay, no? Shoutout ko na rin, Sir Jerry Camara of Carmen, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, no? Shoutout po sa iyo, bossing. Magandang hapon. Ngayon, review and unbox tayo ng mga unit ng ating mga Airsoft, no? Ngayon, itong mga unit na to ng ating mga Airsoft is special, no? Ay, by the way, no, bago tayo magsimula, mga Airsoft, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakita ako ng ganito. Steel BBs, bulitas, no? Sa Airsoft natin. Okay? Mga Airsoft, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong gagamit nito. No? Lagi ko namang actually hindi ako nagkukulang sa sa paalala, no? Na yung mga ganitong bala, hindi dapat ginagamit to sa Airsoft natin. Alam nyo bang, na-discover ko to doon sa Airsoft ng ating ka-Airsoft na nagpagawa. Okay? Ito ang dahilan, yung CC Shadow na nandyan, nabasagan ng half-up chamber dahil ito ang ginamit na bala, no? Kung tawagin to steel BBs, ito yung bulitas. Lagi ko sinasabi, hindi ako nagkulang ng paliwanag sa inyo. Kung gusto niyo ng mabigat na bala, gumamit kayo ng mabigat na bibis. Wala akong sinabi sa inyo na gumamit kayo ng bulitas. Ito yung example ng bulitas. Ito yung bagay na hindi advisable sa Airsoft natin, no? Lagi ko sinasabi sa inyo, pero still, merong matigas sang ulo na yan nga, naggumamit nito. Okay? Kumpiskado. Parang pulis. Kinumpiska ko to, no? Wala na, hindi na babalik sa kanya to. Sino ka man, wala na, hindi na babalik sa iyo yung steel BBs mo. Okay? Ngayon mga Airsoft, special po itong mga unit na nandito kasi ito yung mga unit na gumagamit ng different types of gas, no? Kung ang unit mo ENC, kung ang unit mo double belt, kung ang unit mo WE, wag nyo gagayahin itong vlog na to na dahil ito makikita nyo at maririnig ninyo na pwede siyang gamitan ng iba't ibang klase ng gas, no? Tulad nga nito, no? This is a CO2, okay? CO2 version to. Kung ang unit mo is Glock 17, Glock 18, huwag mong gagamitan ito. Kung ang unit mo is Glock 17 and Glock 18, huwag mong gagamitan ng 14 kg na gas at saka ng CO2 cartridge. Okay? Kung ang unit mo is Glock 17 or WE or double bell, huwag mong gagamitan nito at saka nito. Ang gagamitin mo lang is 12 kg na gas. Okay? Kung ang unit mo T-Rex High Kappa, yung paborito ng karamihan, kung unit mo is ganito, okay lang. Gamitan mo siya nito. Pero, wag mo siyang gagamitan nito. Okay? Lately kasi, kaya ako ipinapaliwanag to, lately ang daming nasisiraan ng Airsoft.
Kasi yung vlog ko, ginagaya nila, ina-apply nila sa airsoft nila. Hindi mo kasi pwedeng i-apply yung vlog na to, nito, dyan sa airsoft mo kasi yung airsoft mo is just an ordinary airsoft. Hindi po siya upgraded at the same time, hindi siya yung mga tulad ng mga high-end na compatible na pwede mong gamitan nito. Tandaan nyo ha, this is a CO2 cartridge and this is a 14 kg gas. Hindi po to pwede doon sa unit mo na WE like Glock, High Kappa, 1911 na WE. Hindi po ito pwede. Okay? Ang sabi nung iba, pwede kontian mo lang. Hello, hello, hello. Hangin po yan. Pag nire-refill mo, paano mo sasabihin kontian lang? Matatansya mo ba yun? Hindi mo matatansya yun. The mere fact na ito, iprines mo sa magazine mo, bumubulusok yung hangin doon. No? So, hindi mo pwedeng tansyahin yun. Kalokohan po yun. Pag yung nagbebenta nito, yung nagbebenta ng gas, sinabi niya na, yung 14 kg pwede yan, konti lang. Ano po yun, tanga po yun, bobo po yun, wag po kayo maniniwala, ipapahamak po niya kayo, no? Yung sa kabobohan niya, ina-apply niya sa'yo. Ikaw naman, sabi niya, maglalagay ka konti lang. Ang tanong, kaya mo ba mapigilan yon? Pag ito, ibinaba mo na, kaya mo ba mapigilan yung hangin? Kaya mo bang sabihin, oh, ito, konti lang ha? Oh, pwede ba yon? Hindi mo pwede sabihin yun, no? Oh, 14 kg, oh, lagyan natin. Oh, lagyan natin. Konti lang, konti lang. Konti lang, konti lang. Pwede mo ba pigilan? Hindi mo pwedeng pigilan yon, okay? Pag yung nagbebenta nito, naghahanap kayo ng 12 kg, tapos ganito binigay, 14 kg, tapos sasabihin niya, konti lang ilagay mo, wag po kayo maniniwala ron, ipapahamak po niya kayo, sayang lang yung unit nyo, kasi wala siyang pakialam dun sa unit nyo. Ang gusto lang niya makabenta, no? Dito sa Big Bang, hindi po kayo tatratuhin ng ganun. Dito sa Big Bang, sasabihin natin yung totoo. Pag sinabi natin bawal, hindi pwede yan, masisira yung unit mo. Maniwala po kayo sa amin kasi hindi po namin kayo lolokohin. Yung totoo lang po ang sasabihin namin sa inyo. Okay? Ngayon, itong yung mga unit na to is mga high-end category to. Full CNC, upgraded, kaya ito pwede po dito, no? Pero kung ang unit nyo WE, ENC, Double Bell, WE T-Rex, 1911 T-Rex na WE, 19 Glock na WE, Glock 18, Glock 17, Glock 19, Glock 34, Glock 35, hindi po pwede sa 14 kg yan. Again, inuulit ko, pag ang unit ninyo WE, ENC, Double Bell, hindi po pwede sa 14 kg, okay? Hindi rin pwede sa CO2. Pag ang unit niyo mga high-end like Shadow, like SRC, like Umarex, like KJ Works, pwede sa lahat ng klase ng gas. Okay? Yan. Makinig po kayo sa akin. Tandaan nyo to ha. Wala akong sasabihin na hindi totoo. Wala akong mapapala kung bobolahin ko kayo. Kasi hindi ko naman alam kung kukuha kayo di ba? Wala akong mapapala at saka wala akong oras makipagbolahan. Okay? Wala akong oras makipagbolahan sa inyo, kaya maniwala po kayo sa akin dahil wala akong sasabihin na ikakapahamak nyo. Wala akong sasabihin na hindi totoo. Okay? Yan. Ngayon, review and unbox tayo ng unit ng ating mga ka-airsoft. Number 1, Henor Valenzuela of Mago, Bago City. Okay. Ang kanyang unit is the 2011 High Kappa. Okay. 2011 hindi ito 4.3 na. 4.3 ba? Saan yung mama MK1? Oo, yung isa. MK1 na 5.1? Sabi niya ng MK1. Baka yung isang klase. MK1, hindi ito dyan eh. Mas mataas to. Baka yan. O wala na ba yung isang design? Isa na lang yan? Last. Okay. Meron pa to sa hard case. Check mo nga. Sandali. Sandali lang mga ka-airsoft pa. Verify lang natin kasi ayaw kong magkamali eh. Malayo-layo yung location ng ating ka-airsoft eh. Itong wala. Sige, okay na. Hayaan mo na. Sige, ito na lang out ko. Okay, no, the 5.1. Actually,
mali sila ng bigay. Pero sige, ito na lang bibigay ko sa ka-airsoft natin. No? Kasi ito na yung nakita niya siguro. 5.1 MK1 Elite. Okay, this unit is a, sasabihin na natin, yung itsura niya simpleng-simple. Walang ganong fancy accessories, walang ganong fancy na nakalagay like magwell. Ang trigger niya is just a black painted trigger, as well as the hammer, as well as the outside barrel, no? Pero still, napaka-sexy, napaka-forma niya. Bakit? Naka-optic front and rear. Okay? Then, kasi natin, naka-fixed outer barrel. Ayan ha, ang pagkalog ng fixed outer barrel, ganyan. Forward and reverse, okay? Forward and reverse. Ayaw ko yung mga ka-airsoft na nagmamagaling na iniikot nila yung fixed outer barrel. Hindi po ganon ang pagtrato sa fixed outer barrel, okay? Ang pagtrato sa fixed outer barrel, forward and reverse. Walang kumakalog. Okay? Kasi upgraded na po ito. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad. Kargang upgrade, 5 agad. So, wala ka nang i-upgrade. Ang gagawin mo na lang, maglalaro ka na lang, mag-e-enjoy ka na lang. Okay? Ngayon, itong unit na to is a 2011. Pwede siya sa 14 kg. Pwede siya sa 12 kg, yung ordinary gas. Pwede siya sa 14 kg, yung gas na pangmalakasan. Kasi pwede sa rifle to. At pwede rin siya dito sa CO2. Okay? Yan ang advantage niya laban dun sa ibang mga unit. Okay? Pwede siya sa lahat ng gas. Pati to, mamaya makikita nyo. Okay? Pwede siya sa lahat ng gas. So, tatandaan nyo kung ang unit ninyo is yung mga entry level, double bell, ENC, WE, AW custom, hindi po pwede ang 14 kg and CO2 doon, ha? Huwag po kayong magagalit sa akin, pero sinasabi ko lang po yung totoo kasi ayaw ko pong mapahamak kayo. Pero dahil ito mga high-end category, pwede po. Matigas ang laman loob, full steel ang laman loob, CNC ang laman loob. Okay? So, basta po makikinig po kayo kasi ayaw kong mapapahama kayo no? Okay, Lods, magkano T-Rex? Boss, mag-PM ka po, no? Para malaman mo po yung details. Ano po magandang gas sa Glock 18C? Wala po magandang gas para sa Glock 18C. Yung standard lang po, 12 kg lang, pwede na po yun, no? Huwag po kayo mag-a-attempt na gagawin, nalalagyan nyo siya ng 14 kg, mawawarak lang po siya, okay? Tapos ingatan mo yung pagra-rapid fire, no? Actually, I am not a fan of a rapid fire na pistol, okay? Ngayon, kung ang unit mo Glock 18C, iwasan mo mag-rapid fire dahil sirain yan, no? Sirain ang Glock 18C lalo na naaabuso ang rapid fire, okay? Iwasan mo, kung pwede nga, huwag ka na mag-rapid fire, eh. Boss Idol, pasend po ako ng mga unit price list, salamat. Areb, mag-PM ka po, no? Para laman mo yung mga details, no? Huwag po kayo magpapakita ng ganyan na sa comment section na mag-PM ka sa akin ng price list, ganun. Huwag po, kasi baka PM ka ng scammer, akala mo kami yon, ang tendency may scam ka, okay? Shoutout, good day, good afternoon, JPS Canyo. Gandang hapon, Boss Big Man. Present, share, done, sabi niya. Magandang hapon po sa inyo lahat, no? Okay, so this is the 2011 5.1 High Kappa Series by the SRC MK1 Elite. Okay? What is good and special about this? Pwede lahat ng klase ng gas, pati ang CO2. Okay? Itong unit na to, masasabi kong simple lang siya, pero nakakatuwa siya kasi bakit? Meron na siyang rail. Kung gusto mo siyang i-upgrade, pwede. Ayan, may rail siya, di ba? Pwede mo siya lagyan ng laser, ng flashlight, ng scope mount. Kahit anong gusto mong ilagay sa kanya para mas gumawa po siya, pwede, no? Kaya lang, sa pag-upgrade, ingat lang po tayo. Kasi the more na maraming abubot, the more na bumibigat, the more na naiiba yung handling ng isang airsoft, ng isang pistol. Okay? Kaya, pag mag-upgrade tayo ng mga accessories, make sure ang ilagay natin na accessories, yung mga accessories na magiging kapakinabangan at saka yung hindi yung pampagwapo lang. Normally yung pampagwapo, yung gwapo sa iyo pangit sa iba, di ba?
Ito, katulad nito, pistol, short lang siya. Ngayon, kung lalagyan mo pa ng suppressor, magiging kengkoy. Kaya ka nga nag-pistol kasi para short lang. Tapos, pag pinahaba mo siya ng kung ano mang na-extend dyan, nagiging kengkoy. Pangit po ang kalalabasan, no? Sa performance, hindi naman nakakatulong, bagkos nakakasira pa, no? Pag hinabaan natin yung unit natin, okay? So, review and unbox tayo, tulad nga niyan, release the magazine, then, laging sinasabi ko sa inyo, maglalagay tayo ng silicone oil, okay? Press the valve, then spray. Big man, para saan ba yung silicone oil? Mga ka-airsoft, ang silicone oil, ito lamang ang pwede nyong ibigay sa airsoft nyo para, kumbaga sabi nga vitamins niya, no? Ito lang yung pwede mong ibigay sa kanya para maganda yung maging performance niya. Wala kang pwede ibigay. Pwede mo ba siyang bigyan ng iced tea, ng milk tea? Hindi pwede. Pwede mo ba siyang pakainin ng sisig, ng dinakdakan? Hindi rin pwede. Pwede mo ba siyang labhan sa washing machine, ipalaundry? Hindi rin pwede. Ang pwede mo lang ibigay sa airsoft mo para makapag-perform siya ng maayos is yung proper lubricant. Okay? Ngayon, meron na ang magazine natin. Lagyan natin yung mismong unit. Kasa natin. Ilock natin manually, then spray sa slide stopper, spray sa nozzle. Okay? Okay, then hello po dun sa mga haters natin, sa mga bashers natin na patuloy nanonood sa atin tapos patuloy ina-apply sa airsoft nila yung napapanood nila sa atin, no? Natutuwa ako na kahit na ino-okray nyo kami, ginagaya nyo naman yung proper na ginagawa namin. Di ba? Hello po sa inyo lahat. Hello po sa mga tindero, tindera na nanonood sa akin, sa aking vlog. Gayahin nyo yung vlog ko, gayahin nyo yung the way ng tuturo ko sa customer para yung mga customer ninyo sumaya naman. Para hindi maramdaman ng customer nyo na niloloko nyo sila. Okay? Gayahin nyo yung vlog ko, gayahin nyo kung saan ako nagsisilicone oil, kung paano ako nagsisilicone oil para naman umasenso yung pagtingin ng tao sa inyo. Okay? So, release, then rest. Ngayon, maglagay tayo ng gas sa ating magazine. Okay? Sabi ko nga, pwede 12 kg, pwede 14 kg sa unit, pero gagamit lang muna tayo ng 12 kg. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds is enough para sa isang full rounds. Actually, sobra-sobra para sa isang full rounds, no? Kasi, yung unit natin is naka-upgrade, naka-fine tuning, and naka-trigger job. Ang tendency, pag yung unit mo naka-fine tuning and naka-trigger job, matipid po siya sa gas. Hindi po siya ganun kalakas tulad ng unit na hindi naka-fine tune at hindi naka-trigger job. Okay? This is the magazine. Hatakin po ito pababa. Put your right thumb here. Dito po ilalagay yung bala. Ngayon po, pump lang po tayo. Okay. Maximum rounds po ng isang magazine is 27 rounds. Ngayon, since 27 rounds, ako naman, meron naman akong maipapayo sa inyo. Huwag nyo na po pupunuin yung 27 rounds para po yung spring natin hindi po lumambot. Gawin nyo, instead of 27 rounds, make it 20 to 23 rounds lamang. Okay? Kasi pag laging stress yung spring, madali siyang lalambot, madaling manghihina, no? Maglagay kayo palagi ng allowance. So, kumbaga magpapatugtog kayo sa component nyo, sa stereo, sa radyo, or what? Or sa TV. Di ba hindi nyo naman sinasagad yung volume? Di ba, let's say magpapatugtog kayo sa component ninyo, sa sound system ninyo, di ba halos nasa kalahati lang? Kasi, pag sinagad mo, napepwersa yung speaker. Ganon din sa airsoft natin, no? Gagamit ka, wag mo isasagad yung balas ng magazine. Kasi ang tendency, manghihina yung spring mo. Okay? Ngayon, pasok, chain target. Pasok natin sa unit, malakas. Wag natin itutulak lang kasi baka hindi siya mag-lock. Malakas, then kasa, ready to fire. Okay? Mga airsoft, meron siyang safe. Yung safe niyan, para hindi mo siya mapindot. Okay? Meron din siyang beaver tail. Yung beaver tail niyan, safety protection, para hindi siya puputok kung hindi mo siya napindot. Firing po tayo. Okay, firing! Open slide.
Kasi po, wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos yung unit, pag wala nang, pwede nang itabi kung wala nang lamang bala, at syempre dapat walang lamang hangin. Pwede nyong i-fire or pwede nyong pasingawin. Press lang. Okay. Unit ng ating ka-airsoft, Henor Valenzuela of Mago, Bago City, Negros Occidental. Ito na po yung unit mo, boss, for packing and for shipping. Okay, next unit natin. Unit ng ating ka-airsoft from Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ito yung unit niya, the CZ Shadow. Dumating na, meron na, hawak na natin, enjoyin mo na lang. What is good and special about this? This unit is a high-end level unit. This unit, tinatawag siyang the Everyman's Dream, the Shadow 2. Pangarap ng lalaki, pangarap ng kahit sinong pumuputok. Kung tawagin to sa shooting range is the cheater's gun. Why? Napaka-accurate, napakatibay. Ito yung unit na gusto mo na siyang masira, pero ayaw pa niyang masira. Ito yung unit na mag-e-enjoy ka kung gagamitin mo lang ng tama. Kung gagamitin mo ng naaayon sa tamang paggamit sa kanya. Okay? The Everyman's Dream, the Shadow 2. Originally, ang Shadow 2 is a unit na talaga makikita mong napakaganda. Full metal mula ulo hanggang paa. Bihirang-bihira yung mga ganyan. No? Bawat detalye, oh by the way, this unit is a fully licensed. When I say fully licensed, 1:1 replica nung tunay. Okay? Kung ano yung tunay, yun na siya. No? Hindi mo makakaila kung ano yung tunay, ganun na ganun din siya. Okay? Siguro medyo meron pagkakaiba sa pagiging blue. Kasi ito medyo dark blue. Mas lighter ng konti yung sa tunay. Okay? Pero as well as dun sa itsura niya, napakaganda, napakatindi, napakalupit ng itsura niya. The Everyman's Dream, the Shadow 2, comes with a 27 rounds magazine. Okay? Ngayon, itong unit na to, number 1. Tignan nyo. In-upgrade na natin to. Okay? Upgraded to, ha? Kaya sasabihin nung iba, mas mura dun sa kanya. Natural, mas mura kasi hindi naka-upgrade, hindi naka-fix outer barrel. Kaya malamang mas mura. Di ba? Ito. Naka-fix outer barrel, twisted outer barrel. Halugin natin. Walang kalo. Okay? Naka-fix outer barrel, twisted outer barrel, ano pa? Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, at naka-hammer protection pad. Marami itong unit na to na meron siya na wala yung iba. Okay? Tingnan nyo ang barrel niya na. Ordinary barrel ng isang CZ Shadow 2 is wala akong picture dito pero hindi ganito. Pero nakikita nyo to, twisted. Yan. Napakaganda, napakagwapo. Okay? Wala ka nang hahanapin pa rito sa unit na to. Talaga naman, ito ang pinaka the best na unit na masasabi ko. Okay? So, ngayon, ayan no? Grabe, 1:1, no? Alam niyo naman si KJ Works, pag yan ang kumana, pag yan ang dumiskarte, talagang wala ka nang magagawa, no? 1:1 replica ng tunay, napakatibay, full metal, full solid. Naku, wala ka na. Ito na talaga, di ba? Ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, limited lang talaga yung dumating nito. Kaya, tulad nga na sabi ko, lahat gustong magkaroon, pero bihira lang yung magkakaroon. Lahat may pera, lahat gustong bumili, pero bihira lang kasi limited edition lang. Tandaan nyo ha, ang binebenta po natin, upgraded version. Hindi po tayo nagbebenta ng ordinary ng stock version. Yung binebenta po natin, upgraded version, competition grade edition. Okay? Hindi po tayo nagbebenta ng ordinary ng stock ng puchu-puchu version. Ang binebenta po natin, upgraded version. Okay? Let's try this. Okay? So, kunin natin ang silicone oil. Kahit high-end yung unit, pag hindi mo ginamit ng tama, hindi rin tatagal eh. Okay? Press the valve, then spray.
Tuwing kailan mag-i-spray, big man? Tuwing maglalaro ba ako, kailangan ko mag-spray? Hindi. Mag-i-spray lang po kayo pag napansin yung tuyo na yung mga ini-sprayan nyo. Okay? Output valve, inlet, sprayan. Okay. Sa unit, kasa natin, i-lock manually, sprayan natin, nozzle lang. Okay? After that, release, tapos rest. Ngayon, kunin natin yung magazine, lagyan natin ng gas, no? Tulad nga na sabi ko, 12 kg lang muna tayo. Okay, upside down, then press down. 1, 2. Okay, mga karsap, itong unit na to, compatible with A12, with A14, with ACO2. Bihirang-bihira ang unit na ganyan, lalo na, paano ba sabihin to? Bihirang-bihira ang unit na ganyan, no? Dahil mostly of the unit is pan 12 kg lang. Pero itong unit na to, tulad nung kanina, lahat pwede mong gamitin. Okay? Tapos, upgraded pa siya. Actually, wala namang ibang nag-upgrade ng ganito eh, no? Tayo lang, no? Siguro merong iba, pero yung pinaka-effective, pinaka-magandang upgrade na binibigay natin is talagang dito sa Bigman. Okay? Ngayon, lagyan natin ang magazine. Hatakin to pababa. Put your right thumb here. Pump lang po tayo gamit ang ating reloader, no? Mas madali kasi pag may reloader. Ngayon, pag meron ka napansin na bungi, ibig sabihin walang bala, kalugin mo lang sideways para umalain yung bala. Yan ang proper orientation, left, right, left, right, left, right. Punin natin ang unit. Pasok. Pasa. Ready to fire. Okay? Okay, galing mo magpaliwanag, boss, sabi ni Renz Rodil. Maraming salamat po, bossing, no? Paki-shoutout naman po. Shoutout po, Sir Renz Rodil. Shoutout to you and to your family. Bago kasi yung BB loader ko, yung maliit. Ano ba yun? Boss Bigman, yung gusto po ng BB loader natatanggal po ba? Yung sa akin kasi tumalsik. Okay lang yun. Okay Okay lang yun, di ba? Tinatanggal talaga yun. Yung nguso, tumatalsik na raw yung bala. Ibig sabihin, nasira niya na. Yung bala ang tumatalsik? Oo. Okay. Baka nasira mo na yung parang nguso niya, yung ganito. Pero inaalis talaga yan yung matulis. Hindi namin kinakabit yung kasi nakakagulo lang siya, no? Okay, tapos, okay, ano pa mga upgrades ng upgraded version? Tolit-kulit, no? Upgrades po ng upgraded version ng Shadow na blue and gray is yung nga yung sinabi ko, no? 5. Fixed outer barrel. Pero ganito, no? Kung talagang may mga client kasi na ayaw nila yung mawawala yung pagiging original ng unit, no? Ayaw nila yon. Meron talagang tao na kahit hindi upgraded, gusto yung unit. Meron din naman tao na mas gusto nila, syempre, yung upgraded. Pero kung akong tatanungin nyo, syempre, mas gusto ko yung upgraded, di ba? Halimbawa, bibili ako ng, let's say, ng Hilux, or Fortuner, or Montero. Yung isa is disc brake front, brake drum yung rear. Ito namang isa, disc brake front, disc brake rear. Syempre saan ka? Doon ako sa disc brake front, disc brake rear. Di ba? Upgraded yun eh. Laban dito sa disc brake front, brake drum rear. Di ba? Ibig sabihin, ito, non-upgraded, ito upgraded. Siyempre, kung papapiliin ako, pipiliin ko itong upgraded. Lalo na't konti lang naman yung nadagdag, di ba? Konti lang naman yung diferensya. Dito na ako. Kaya sa bibiling ko itong non-upgraded, tapos ipapa-upgrade ko, gagastos ako ng oras, gagastos ako ng pera, mapapagod ako, pupunta pa ako sa mga shop, mag-aantay ako, doon na ako sa upgraded. Asa sa iyo naman yan, no? Yeah, pero ang upgrade normally, pag in-upgrade natin, number 1, fine-tuning. Anong ginagawa natin sa fine-tuning? Tinotono natin. Kaya nga, tuning. Tinotono natin, pinapahina natin sa gas, pero ina-adjust natin ng FPS.
Fine tuning, anong ginagawa pa? Trigger job, synchronization ng hammer, ng sear, ng disconnector, lahat ng internals niya. Ay inaalis natin yung mga glitch para maiwasan yung wear and tear. Okay? Ano pa? Fix outer barrel. Syempre, alam nyo na yan. Hop up rubber and the hammer protection pad. Yan normally ang mga nagagawa natin during the upgrade natin. Okay? 5 lang naman, no? 5 lang. Okay? So, Romer, Boss Big Man, good afternoon. Good afternoon po, Boss. Opo, no? Opo, yung matulis po, pero yung sa akin, yung meron pa yung sa akin. Inaalis namin yan. Yung matulis, yung parang uso, hindi namin kinakabit yan. Dapat ang reloader mo, ganito lang, ha? Ganito lang. Yan. Aalisin mo yung nandito, yung uso, no? Ganito lang dapat ang reloader mo, ha? Para hindi siya tatalsik yung bala. Okay? Pa-shoutout po from Bicol, Carmona, Kamsur, Sir Romer. Hello po sa iyo. Shoutout, good day and good afternoon. Mabuhay ka, bossing, hanggang gusto mo. Okay, so firing tayo, no? Unit ng ating ka-airsoft, Jerry Camara of Carmen, Cagayan, De Oro City, Misamis Oriental, the CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2, ang pangarap ng lahat ng mga lalaki, ang pinakamatibay, pinakamabigat, pinakasolid sa lahat ng airsoft pistol, the CC Shadow 2, upgraded ng upgraded ng 5 bagay, no, na wala doon sa iba. Okay? Firing! Open slide. Kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Tignan nyo naman yung no, yung pagkaka-upgrade ng outer barrel, oh. Wala stick, walang yan. Lupit, di ba? Oh, kita nyo? Kita nyo? Oh, grabe, no? Twisted outer barrel. Okay? Unit na anti-airsoft. Siyempre, ito na. Naubos na. Okay, nagpaputok tayo. 20 rounds. Di ba? Nilagyan natin to 2 seconds. Boss, makikita din kita. Sabi, sana makahingi ako ng sticker mo pag naligaw ka dito sa Indang Cavite. Thank you, sir, no? Sana magkita rin po tayo. Ganda ng mga upgrade ng unit, boss, sarap gamitin. Yes, sir, no? Tandaan nyo, papakita ko sa inyo, yung unit na hindi upgraded versus sa unit na upgraded, okay? Kuha tayo ng unit na ordinary 2011. Kuha tayo ng unit na Combat Master ni Big Man. Yan, ha. Parehas to 2011. Okay. 2011 ordinary, 2011 EMG John Wick. Okay, no? Sige. Yung unit muna ng 2011, hindi upgraded. 2011. Yung unit ng 2011 na upgraded ni Big Man, yung unit na hindi upgraded, yung unit na upgraded, yung unit na upgraded, okay? Ngayon, yung unit na hindi upgraded, pag nakakasa naman. Diba? Ulit. Yung unit, ayaw na. Yung unit na hindi upgraded, yung unit na upgraded ni Big Man, yung unit na hindi upgraded, yung unit na upgraded, kalugin natin, lakasan natin. Kalugin natin. Hinaan lang natin. Lakasan natin. Upgraded.
versus the non-upgraded. Yun. Naglolo ko pa. Ayan. Kaya kayo nang bahalang tumantya kung ano yung unit na napupusuan nyo, na gusto nyo. Yung unit na upgraded or yung unit na hindi upgraded. Bumili kasi ako yung parang Magnum. Sino ba to? Yung Magnum Silver, sir, paano malaman kung maganda iyon? Bossing, wag mo kaming tanungin ng unit kung maganda. Kasi yung pagiging maganda ng unit, nakasalalay sa'yo, no? Yung asawa mo, maganda sa paningin mo yan kaya mo pinakasalan, di ba? Yung asawa ko, maganda sa paningin ko yun kaya ako pinakasalan. Ngayon, wag mong tatanungin doon sa iba mong kakilala, maganda ba yung asawa ko? O, wag! Kaya mo yan nagustuhan kasi nagandahan ka. Ganon din yan sa pistol. Ganon din sa pagpili ng koleksyon. Kaya mo gusto yung isang sasakyan. Kaya mo gusto yung isang motor. Kasi maganda siya sa paningin mo. Lahat ng hinahanap mo nandun. Okay? Yon, ganon yun. Ngayon, kung tatanungin mo sa amin kung maganda yung Magnum mo, hindi namin kayang sagutin yan, bossing. Kasi ikaw ang pumili niyan, di ba? Kaya, ayun. Ngayon, iba-block kita, paki-block mo, Renz Alvarez Noel, kasi nagbabanggit ng presyo sa live. Okay? Alam naman niya, kita mo naman, hindi ako nagbabanggit ng digit sa live kasi bawal yon. Baka ma-detect ni FB, pati ikaw, pati kami madadamay pa. Ano Di ba? Ha? Ano page? Big Man Blowback. Paki-block mo na lang. Renz. Dapat wag magbabanggit ng presyo sa live, no? Bawal po kasi yan, no? Baka iba-block ka ni FB, pati kami madadamay pa. Paki-block mo lang. Renz Alvarez Noel. Okay? Kasi ano naman sinasabi naman natin yung mga proper, no, sa live natin. Ganun lang po ang gawin natin, no, bossing. Yung proper po, sunod lang po tayo para po maging magandang pagbablog natin. Okay? So, Boss Big Man, ano kadalasan sira dahilan pagkasira ng CC Shadow 2 na hindi na nag-slide stop yung lock kapag wala ng bala? Maraming salamat sa tugon. Normally, ang CC Shadow 2 may glitch. May glitch yan, no? Ikino-correct yan from the start. Ngayon, kung yung unit mo, nabili mo sa iba, at hindi na i-correct yan from the start, yung wear and tear ng unit na dapat i-correct is na-advance na. So, wala na solusyon dyan, no? Ang solusyon na lang dyan is palitan yung slide stopper, which is medyo pricey, no? Pero kung sa una pa lang is na-correct na yan, alam nyo kami dito sa Big Man, honestly nag-release kami ng 10, let's say halimbawa lang, nag-release kami ng first week, 10 Shadow, 10 John Wick, 10 2011, 10 1911, 10 Beretta. On the second week, wala dun nasisira. Wala dun bumabalik, wala nagre-reklamo na, boss, 1 week ko palang nagagamit, nagkaganon na. Wala. Kasi bakit? Kasi ever since from the start, nakakorek na yung glitch. Tandaan nyo, yung mga unit, kasi syempre, mass production yan. Madalian yan kung ginagawa, di ba? Itong, maliban na lang yung mga handmade, Pag kasi sinabing handmade, talagang kamay ng tao, yung mabusising paggumawa ng unit. Pag ito sinabing handmade, putya talagang lahat ng detalye nito, tao ang gumawa, hindi machine. Handmade nga di ba? Ginawa ng tao. Ngayon, syempre, merong mga glitch yan, di ba? Merong mga imperfection yan. Yun yung ikinokorek sa umpisa pa lang. Para halimbawa, yung imperfection ng hammer, pwede niyang idamay yung imperfection ng mga kasama niya. Ay, tama, sorry. Yung imperfection ng hammer, pwede niyang idamay yung mga matitinong parte na kasama niya. Yung imperfection ng slide, pwede niyang idamay yung receiver. Diba? Yung imperfection ng fixed outer barrel, pwede niyang idamay yung half-up rubber, yung inner barrel, yung half-up chamber. Kasi yun ang kasama niya ito papakita ko sa inyo.
Baka naman kasi baka sabihin ng iba dyan nagmamagaling tayo, di ba? Hindi uso sa atin yung pagmamagaling kasi talaga namang oh. Halimbawa, hindi nagpe-perform ng mahusay yung hapap, yung outer barrel natin. Halimbawa na lang ang lakas ng kalog. Oh. Sino sa tingin nyo nagsho-shoulder nung impact nung kalog? Siyempre, yung hapap chamber. Okay. Ano ba yung hapap chamber na yan? Ang hapap chamber ang humahawak sa hapap rubber and sa inner barrel. Just imagine, gumagalaw yung outer barrel mo, umi-impact din sa hapap chamber. Soon, pwedeng masira yung hapap chamber mo. Diba? Nagugulat ka, putok ka ng putok. Pucha, bakit? Asintado naman ako. Bakit parang hindi ako tumatama? Bakit yung bala ko, minsan kumakanan, minsan kumakaliwa, minsan tumataas, minsan bumababa? Epekto na rin po yun ng unit ninyo. It's either due to impact na ginagawa ng outer barrel ng kalog niya, kumakalog yung inner barrel mo. Apektado yun. Or busted hapap rubber. Hindi ka nagsisilicone oil, matigas na yung hapap rubber mo, sumusuka na ng bala. Yun ang mga sanhi nun, ha? Pero, yun nga, ganito. Halimbawa, may program. Okay, meron kayong dance, competition, dance competition. Okay? Meron kayong 5 miyembro magkalaban kayo. Okay? Ngayon, kung dito sa unang miyembro may isang pasaway, sa tingin mo ba mananalo sila? Kung kung itong isang miyembro is lahat matitino, lahat sumusunod, itong isang grupo, may isang miyembro na pasaway. Hindi umaattend ng practice, nalilate. Sa tingin mo ba itong miyembro na to mananalo rito? Hindi. Lalamunin niya ng buo to. Di ba? Kasi may pasaway. Ganon din sa unit. Kung may isang parts tong unit na to na hindi nagpe-perform ng tama, ng maganda, sa tingin mo ba magre-resulta siya ng magandang accuracy? Hindi. Di ba? And that is why doon pumapasok yung mga upgrade na ginagawa natin. Yung mga upgrade na ginagawa natin na hindi maunawaan ng iba ay competition grade na upgrade, no? Kumbaga, ginagawa natin na yung unit talagang yung mag-e-enjoy yung ka-airsoft kasi ganito, mga ka-airsoft ako kasi sa totoo lang inilalagay ko yung sarili ko bilang hindi isang negosyante. Nilalagay ko yung sarili ko bilang isang client, isang buyer din. Bilang isang buyer, gusto ko yung unit na makukuha ko maganda, masaya, accurate, talagang malupit, malakas, di ba? Ngayon, kaya alam ko kung ano yung hinahanap ng client ko. Kasi, nilalagay ko yung sarili ko bilang isang client. Imagine niyo na lang, kung katulad rin ako nung iba, na nilalagay yung sarili bilang negosyante. Pucha, itong unit na to, dagdag gastos sa akin na pinapa-upgrade ko, dagdag gastos sa akin na pinapa-check ko pa dun sa gunsmith ko bago ko ibenta. Negosyante ang utak ko, wag nang ipa-upgrade yan, wag nang ipa-check yan, diretso benta na yan. Hindi ko ginagawa yun. Dito, pagdating ng unit, 1 week, madidelay, 2 weeks, tulad ngayon, ang tagal natin nagpapahinga yung gunsmith natin, delay tayo naglalabas ng unit. Tayo yung pinakamabagal, pinakamatagal maglabas ng unit. Kasi, yung unit pagdating, i-correct pa ng ating gunsmith. No? Yung unit pag dumating, hindi kagad binibenta. Correction of glitch, upgrading, fine-tuning, trigger job. Okay? Yun, no? Kaya yung unit natin, masayang-masaya. Kanina nilagyan natin to ng 2 seconds. Nag-fire tayo ng, let's say, 20 rounds. Hindi ko na nabilang eh. Ang tanong, meron pa kaya? Pasok natin, tignan natin. Baka wala na, baka niloloko lang tayo ni Bigman sa pan-tuning. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30. Oh. Yung 2 seconds mo na gas, sinuklian na niya ng 30 rounds. Ang tanong, meron pa kaya? Tingnan natin yan. Okay, no? Okay, kaya sa'yo kami big man na napakaklaro at sadyang may matututunan kami sa inyo tungkol sa unit big man. Salamat bossing, no? God bless po and to your family and business. Salamat Solemar Bornales. Okay, thank you rin po. Thank you sa pagtitiwala, no? Okay, 2 seconds, nagpaputok tayo ng 20, nadagdagan ng 10, sinuklian niya tayo ng 30. Meron pa kaya? Pasok! Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. Yung 2 seconds mo, sinuklian na niya ng 40 rounds. San ka pa? Napakasarap, napakasaya, napakatipid. Yan ang epekto ng fine-tuning and trigger job. Okay? O, 40. Baka meron pa. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 50. Grabe! Yung unit mong binili mo sa iba, putya, 20 pa lang, 25 pa lang, 30 pa lang, nangunguluntoy na, ayaw nang pumutok. Di ba? Nilagyan mo ng 5 seconds, nilagyan mo ng 7 seconds, pero 30 rounds pa lang, ayaw na. Yung kay Big Man, 2 seconds lang na gas, pumuputok na ng 50. Kaya kayang mag 60? Tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, tip 5, tip 6, tip 7, tip 8, tip 9, 60! Grabe! San ka pa? Di ba? 2 seconds na gas, nag 60 rounds. Kaya mag 70? Relax. Tingnan natin. Basa muna tayo. Basa. Sige. Saan kaya tayo hihinto? 60 rounds na. Ilan pa kaya yung kayang iputok? Pucha, grabe yung partida yan. May manalo lang. Ilan pa kaya? No, hula. Okay, yung makakahula, bibigyan ko nito. Tactical ballpen. M16 na Vietnam. Tactical ballpen makakahula. Ilan kaya? Okay. Sige, wala nag-ano. Tuloy natin. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70. Oy, tumigil ka na. Hindi na ako kikita sa gas. 70 rounds. Napakaswerte naman na magkakamit ito. 70 rounds para sa 2 seconds na gas. Kasi hindi na ako kikita sa gas niyan. Imbis na mapapadami kayo sa gas, antipid sa gas. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Putya naman! Maubos ka na, napapagod na ako. Wala na akong boses. 80. Putya. Ayaw naman ng tumigil nito. Sumobra naman ang pagiging bibo. Meron pa, ang lamig-lamig pa, Nagpapasikat. Kaya nga, 80. Sabi 83, sabi 85. Tignan na muna natin. Hindi ko alam. Okay, 80. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. 89. Grabe. 89 rounds para sa 2 seconds. San ka pa? Diba? Kaya bang gawin ng iba yan? Dito lang po sa Big Man nagaganap yan. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, Jerry Camara of Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Ito na po yung unit mo. Ready na po for packing and for shipping. The CC Shadow 2. The Everyman's Dream, the Shadow 2, yung mga kayang magkaroon, unahan na po kayo. Maraming gusto magkaroon nito, pero bihira ang mapagkakalooban. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po!